Hey guys, magandang gabi. Welcome back po dito sa Gandara SRU channel. Andito na naman nga po ako, ang nag-iisang Diyosa Este, nagmamagandang Kaligitary Katsinyo, upang magatid ang latest update and fresh happenings about sa TVJ. Mga balita may kinalaman po sa Itbulaga at sa loob at labas ng showbiz. Kaya naman kung isa ka sa mga hindi pa nakaka-subscribe dito, maaari lamang napindutin po ninyo ang subscribe button at pakidamay ng notification bell para maging updated at una ka sa nilalabas nating balita. Anyway, ang mainit nga po natin pagsasaluhan na balita po para sa gabing ito ay pumapatungkol dito kay Kuya Will sa kanyang pong pagbabalik sa TV5. Inaasahan po kasi ng marami na wawawin ang kanyang magiging programa sa TV5, pero kinumpirma ni Kuya Will na iba po ang kanya magiging titulo sa pagbabalik niya dito sa TV5. Pero yan po ay palaisipan sa mga tao kung ano po ang kanyang gagamiting title. Pero itong si Attorney Buko ay meron pong pangbubulgar kung ano po ang kanyang gagamitin na title dito sa TV5. So sana eto na nga po yun, Kadarikads. Anyway, before that, ngayon ang mga netizens sa pagbabalik po ni Kuya Will ay meron pong request sa nasabi pong TV host comedian, sapagkat ayon sa kanila, imbes na jacket ang kanyang ipamigay ay aircon na lamang dahil sa sobrang init ng panahon. Nako, for sure ay patataobin ito ang magiging katapatan nitong show sa GMA pag nagkataon. Mula po sa post ng bandera, bigyan ng aircon yan. May bonggang request ang mga fans and supporters ni Willie Revillame sa pagbabalik niya sa mundo ng television very very soon. Kamakailan ay pumirma na nga ang TV host sa joint venture at partnership nila sa MediaQuest Holdings at MQuest Ventures na pagmamay-ari ni Manny Pangilinan. Sabi pa dito, sa bagong collaboration na ito ay muli ngang mapapanood si Willie sa TV5 makalipas ang mahabang panahong pamamahinga sa television. Wala pang official announcement ang kampo ni Willie pati na ng TV5 at MediaQuest Holdings kung ibabalik ba ang dating show ng TV host sa GMA7 na wawawin o papalitan na ito ng bagong titulo. Meron na, ano ka ba? Meron ng sinabi itong si Kuya Will na papalitan po nila ang kanilang pangalan, ang kanilang titulo, hindi na wawawin yung kanyang gagamitin. Pero dagdag ni Kuya Will, still a game show pa din, and yung mga nakasanayan ng mga tao na kanya pong mga palaro, kanyang ginagawa ay ibabalik niya kagaya ng pamimigay ng jacket and pera sa mga viewers sa kanya pong tatawagan. Sabi pa dito, hindi pa rin malinaw kung may iba pang programang gagawin ang TV host sa pagbabalik niya sa kapatid network. May chika rin na magiging kabak-to-back ng Itbulaga ni Tito Soto, Vic Soto at Joey De Leon sa TV5 ang gagawing programa ni Willie. Pero paano naman ang lumuhod ka sa lupa pag nagkaroon ng back-to-back ang Wawawin at Itbulaga? So yung mga teleserye sa hapon ng TV5 ay maaapektuhan. Kaya kung akong tatanungin, gustuhin ko man na back-to-back, pero sana pag 5 PM na lang, since yun na rin naman po ang tawag dito, kilalang oras ni Kuya Will ng mga tao. Sabi pa dito, kung matatandaan na bago naganap ang pirmahan sa pagitan ni Willie at ng TV5 ay napabalitang sa government-owned networks na ABC13 at PTV4 na mapapanood ang wawawin, pero hindi na ito natuloy. Samantala, may special request naman ang mga netizens kay Willie sa pagbabalik niya sa TV5. Sana raw sa halip na jacket ang ipamigay nito sa kanyang show ay iba na lang ang ipamudmud niya. Mas okay at napapanahon daw kung electric fan at aircon ang ipamigay nito sa mga contestant at studio audience dahil nga sa patuloy na pag-init ng panahon. In fairness, may point naman ang mga netizens sa gusto nilang mangyari. Haha.
abangan na lang natin kung pagbibigyan ni Kuya Will ang inyong hilingan. Ako, sana makarating po kay Kuya Will and meron pong mag-sponsor po sa kanya ng mga electric fan, ano? Pwede rin namang puhunanan ni Kuya Will po ang electric fan ay pamimigay po sa mga netizens. Nako, for sure niyan. Dadagsa po ang viewers. Sa init ba naman ng panahon po ngayon? Yung aircon, I don't think na magiging mabenta. Tipid na tipid din po kasi ang mga tao ngayon. So, tamang electric fan na lang siguro. Samantala, meron naman po tayo nasagap na balita na kung saan meron pong selebrasyon, pagse-celebrate na ginagawa itong si Kuya Will kasama itong sila Attorney Buko dahil nga sa okay na po sila ng ang kasunduan niya with the TV5 and kinongratulate and winelcome din po ni Attorney Buko si Kuya Will sa TV5. So sa post ni Attorney Buko 7 hours ago, congratulations Kuya Will. Welcome to TV5 with Kong Sam Bersosa and Sir Tony Ko. Ayan po yung kasama. Si Sam pala nandito. For sure, ay magiging advertiser din ito ni Kuya Will again. Alam niyo naman itong si Sam ay ang may-ari ng front row kung hindi ako nagkakamali. And dati na rin po yung naging sponsor ni Kuya Will, no? At binigyan pa nga ata siya ng mamahaling relo. So I think magiging kabahagi pa rin po ng bagong programa ni Kuya Will ang front row. Palagay ko lang, Kadaver Cats, no? Samantala, meron lang po ako napansin dito sa pa-hashtag ni Attorney Buko. Since sinabi po ni Kuya Will sa kanyang interview na babaguhin niya or ibang title yung kanyang gagamitin sa kanyang pagbabalik sa TV5. Pero dito sa hashtag ni Attorney Buko, kung mapapansin po natin, meron siya ditong pa-hashtag Will to Win. So, eto na kaya, Kadaver Cats, ang magiging title ni Kuya Will. Hindi na wawawin, Will to Win na. Pwede rin po na wawawi. Ibabalik niya ang wawawi sapagkat ito po yung sinabi rin sa post ni Attorney Buko So, nagiging palaisipan po ngayon, Kadaver Cats, ano magiging title ni Kuya Will. Pero isa lang po ang sigurado dyan. Ano man po ang gamiting title ni Kuya Will sa kanyang pagbabalik sa TV5, siguradong sosuportahan po ito ng kanyang mga fans. Lalo pat matagal din pong nawala ang Wawawin, ang programa ni Kuya Will na talaga naman pong nakakatulong sa mga tao. Ay na-miss yan ng kanyang mga fans. Kaya guys, sa pagbabalik ni Kuya Will, ano man po ang maging time slot nito, wag lang talaga noon time ay G na G po tayo para suportahan. I think naman hindi po babanggain ni Kuya Will ang Itbulaga sapagkat sinabi rin po niya sa kanya nag-interview na meron ng Itbulaga po sa tanghalian. So abangan naman daw yung sa kanya. So meaning ay hindi noon time ang kanyang gagamitin or yung oras po ng Itbulaga ang gagamitin kagaya ng nabasa po nating article noon na kung saan ang demand ni Kuya Will ay ang oras ng Itbulaga. Sabi naman dito ni Miss Josephine Dison, wawawin always naman basta mayroon. Kaya nga hindi po masisiro ang wawawin and for sure ito po makikipaglaban at makikipagsabayan sa ratings. Lalo na at marami na rin po ang viewers ngayon ng TV5. Unti-unti po kasi lumalakas na rin ang TV5. Signal na lang po talaga ang problema, no? At hindi po malabong mangyari na mapataob nito ang GMA 7. Samantala, sabi naman dito ng isa po nating commenter, shoutout, maganda ring gabi. Gaya nga ng sinabi ni Miss Chain ng TV5, EB ang pinaka-profitable program ng TV5 dahil marami silang sponsor sa loob ng show. Yung It's Showtime, wala namang sponsor sa show yan. Nung nasa TV5 sila, lugmok nga. Yung ratings nila nasa 2% lang. Hirap pa umakyat sa 3% nga. So, ayun mga Kadaver Cats, masasabi ko lang po dito. Meron din namang advertiser po kahit pa paano ang Showtime. Parang lumalabas sa screen nila na Showtime would like to thank ganito, ganyan. Pero hindi po kagaya ng EB na sandamakmak po talaga ang main sponsor. Ang kanila pong main advertisers. So,
kumbaga lamang pa rin ang EB para po sa akin kasi mas malaki po ang kita nun kapag ka mismong advertiser po ng Itbulaga, hindi po sa commercial lang. Ang Showtime kasi more on commercials lang po ang pinagkakakitaan nila. Para lang naman sa akin. Ending, mas malaki pa rin ang kita po ng Itbulaga. Samantala, sabi naman dito, ni Alright, kaano-ano mo si Ders TV? Baka mag number 1 ang TV5. Yes, baka po mag number 1 talaga ang TV5. Hindi po malabong mangyari. Signal na lang po ang problema. At pagdating naman po sa programa, ay lumalaban ang programs ng TV5. About naman po sa kung kaano-ano ko si Ders TV, wala po. Actually, hindi po kami nakikita pa in person. Hindi ko po siya kilala. Pero since ang dami nagsasabi, nakaboses ko siya, parehas lagi kami na pagkakamalan, kambal na lang po ang tinatawag ko sa kanya. And gano'n na rin po siya, kambal and kapatid yung tawag sa akin kasi mula po nung nagkaroon kami ng problema sa aming social media account sa YouTube ay nagkaroon na po kami ng contact sa social media. So, yun lang. As TVJ Defenders, wala naman po ibang magtutulungan kundi kami lang din. Anyway, yun lang po ang aking update sa gabing ito. Don't forget to click the subscribe button and notification bell para po sa iba pang mga balita.